hayaan mo na tulungan mo pa rin hanggang sa magiging okay sila. Kasi syempre, na wala na nga ng anak, isipin lang natin kasi para sa kanyang mga anak. Yun na lang. Kaya until now ay nandun pa rin naman ako para sa kanila. So whether magapa po ang aking ilong mga amigo, disclaimer. Ang sabi po nila, iraw bagay itong ilong ko. Magapa po ito mga amigo after 3 weeks po. Tsaka daw po siya magiging okay pa. Ngayon po kasi magapa siya yan, no? Dito yung maga niya. Kaya medyo nahihirapan ako sa para kasi may sipon ganun. Pero okay na kaysa dati. Yun po. Yun nga lang, sabi nila malaki pa rin, wala naman nagbago. Pero meron naman dito. Ganun. Magalang po talaga mga amigo. So ang paghihil na ito ay ang pagkain ng ganito kalaking mangga. Kasi laki na mukha ako. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Habang ang lahat ay ay naku, ano nangyari? Ang lahat ay very busy. Ito, sa totoo lang, hindi pa siya magulang. Nahulog. Bakit nahulog? Nakalagay nga doon, bawal pumitas. Hindi pa siya hinog eh. Gusto kong malaman kung ano ang lasa nito kapag hinog na. Kaso nga lang, naaagad. Ayan. Yung ganitong mangga, mga amigo, ang tawag ito, piñata ito eh. Ang hirap naman gamitin ng kutsilyo na ito. Ito? Ayan. Pero seriously, happy ako sa kinalabasan ng ilong ko kasi ang dami nagsasabi na yung ilong ko daw ay mas maganda raw yung dati kaysa ngayon. Pero kasi ako para sa akin mas gusto ko yung ngayon. At feeling ko tumangos talaga. Feeling ko lang. Ewan ko sa inyo kung ano ang ano nyo. Ako nagagandahan ako sa resulta. Iba-iba naman kasi yung gusto natin. Iba-iba yung ating type. So, pasensya na kung kung talagang iba-iba yung opinion niyo about sa ilong ko. Mas marami pa yung natatap. Pagka kumain ka nito, ilang kilo? Halos 1 kilo mahigit. Yung isang buong manggang nito parang 1 kilo siya. Halos 1 kilo siya. Magulang naman pala, magulang na rin siya. Tikman natin. Ang ano niya, ang lasa niya. Malutong. Likan mo. Wala siyang asim. Wala siyang asim tapos hindi naman siya katamisan. At yun nga po mga amigo, nababasa ko sa ibang comment pala about po kung hanggang kailan ko ba tutulungan sila Joanna. Yun yung sinasabi sa akin yun yung mga kino-comment sa akin. Na ba't ayaw, yung alam naman daw na niloloko ako, bakit daw ito yung nabasa ko lang naman sa comment, bakit daw kailangan bigyan ko pa at bakit hindi ko nahayaan. I-explain ko po sa inyo ulit mga amigo para alam nyo. About po sa pagpunta nila Joanna dito, syempre malaki yung nagbago sa kanila. Pero kasi yung pagbabago na ini-expect ni Joanna ay hindi na meet yung ganun na gusto niya. So feeling niya nung pumunta siya sa Pilipinas ay hindi rin siya naging okay. At lahat ng mga nangyari dito sa Pilipinas sa kanya ay hindi maayos. At dahil sa mga nararamdaman niya, nawalan siya ng anak, and then
yung mga anak niya na maliliit doon, ibang nag-aalaga, gano'n. So, syempre, marami nangyari mula nung umalis dito, lalo nung araw na gusto nilang bumalik doon. So, una, na alam niyo naman na si Wesley, sabi niya babalik na raw siya doon, na akala niya siya ay aking sasabihin na kung gusto niyang bumalik pipigilan ko ng pipigilan. Una pinigilan, pero isang beses lang yung ganong sasabihin na hindi pa ulit-ulit na pipigilan. Yun po. Tapos nung nakaalis na nga sila dito, syempre malaki pang hinayang nila dahil namumuhay sila ng maayos dito. At sabi lang na nila, sabi lang nila na mahirap yung buhay na nila dito, na hindi kagaya nung nandun sa Equatorial Guinea. Parang kahit ikumpara, parang sabi niya, laging sinasabi kasi na nung nasa Equatorial Guinea sila, hindi naman sila namamatay, hindi naman sila lagi naman nakakakain naman sila or gano'n, nakakapagtrabaho, madaling kakahanap ng pera. Kumbaga yung ina-expect nilang buhay dito sa Pilipinas at ay hindi nga yun yung nangyari. Sabi ko nga po sa inyo, ang gustong buhay ni Joanna dito ay yung akala niya sa city, maraming tao, yun ang gusto niya. Pero hindi nga po yung nangyari. And then pag uwi po doon, syempre parang responsibility ko pa rin yung pag-uwi nila at naiuwi ko naman sila sa Gabon. So hindi lang isa yung kaalaman na maraming talagang naubos. Maraming naubos sa kanila na kailangang bayaran. Ngunit yung iba hindi na uunawaan yon, akala ay ganun kadaling kumita ng pera. Di ba? So hindi ako nagko-complain, pero dapat malaman ninyo na sinong tao ang gagawa sa kanila noon na pupunta sa Pilipinas, magbabakasyon, gagastos ng halos sa kung tutuusin halos milyon ang naubos sa kanila sa pamasahe, paulit-ulit na pamasahe. At hindi biro yun. Walang sino gagawa sa kanila noon. And then at the end of the day, ako ang masama. Ako ang nagpauwi daw. Ako daw ang ako ang dahilan kung bakit na yung puro ako ang sa akin yung sisi. Yun yung totoong nangyayari. Na kahit saan nyo i-analyze, kahit saan nyo tingnan, sinong tao ang gagawa nun para sa kanila at sino yung mag-uubos ng ganun karami para sa kanila. At ang nais lang naman natin is mapabuti yung kalagayan nila dito, mapabuti yung si Wesley sa Pilipinas. So kung babalikan natin lahat ng mga videos, kayo nakakaalam yan. Pero syempre ang nangyayari ang masama ay ako at ang biktima ay sila. Ganun po mga amigo. So syempre sa mga nagtatanong sa akin kung hanggang kailan ako tutulong sa kanila, so kung hindi ko alam kung nabanggit ko na sa inyo, ngunit sasabihin ko ulit sa inyo na ang pagtulong ko sa kanila ay kapag naiuwi ko na sila doon sa Guinea at makapagsimula sila uli. Ganun po mga amigo. Or hindi man sila umuwi doon, basta sila ay si Joanna nakakapagtrabaho na, kasi sabi niya hindi raw siya pwede magtrabaho. Pero hindi to yun, pwede siya magtrabaho doon. At yun yung sabi sa akin ng mga kababayan natin doon na nakakausap ko. So yun po mga amigo, ang maano lang para sa akin is sa akin yung sisi sa lahat ng mga nangyayari sa mga tao na tinutulungan natin. Pag merong nangyari ay na hindi maganda sa akin, dahil siguro ako ang may responsibilidad sa kanila, pero hindi nila nakikita lahat ng sakripisyo na ginagawa naman natin para sa kanila. Kaya po sabi ko nga po, kahit anong i-vlog ko, kahit anong i-video ko, kahit anong ipakita ko sa inyo, kung talagang ang titingnan sa akin ay yung mga bagay na hindi nami-meet ng gusto or hindi niyo nagugustuhan, talagang wala, talagang maraming masasabi sa akin tao. Kahit ang sino i-vlog ko. Si Ate Janet nga, ba-vlog natin. Ano sasabihin ng iba, di ba? Takbo Janet, takbo, di ba? Sabi, may mga ganong comment.
At minsan nagbabasa ako ng comment, minsan hindi ako nagbabasa ng comment, mga ganoon. Pero syempre pagka nagbasa ka ng comment, makikita mo na, malalaman mo kung sino yung mga tao talaga na concern, sino yung mga tao talaga na gusto lang sisihin ako. Sabi ko nga, may anesthesia ako, twice na ako na anesthesiahan, wala na ako nararamdaman. Wala na ako nararamdaman. Opo. Kahit ano pang gawin ko sa social media, wala ako hindi ako maging mabuti sa paningin ng mga tao na nagagalit sa akin. Ganun lang naman po 'yun, mga amigo. Kaya po sabi ko po sa inyo na para matapos na ito, para matapos na ang sasabihin ko po sa inyo, kapag naiayos ko na sila doon, tsaka pa lang po ako tutulong sa pagbibigay. Pero hindi habang buhay ay tutulong tayo sa kanila. Like yung ginawa ko po kila Chamame, mga amigo. Nang umuwi po sila doon, sobra po yung nung umuwi po sila, mga amigo, sa totoo lang, ay ilang buwan po akong nagbibigay doon, and then hanggang sa na-stop na siya kasi naging okay naman na sila Chamame. Ganun po yun. But then nakakatuwa lang din kasi kahit na nag-stop ako sa pagkapadala kila Chamame, ay never siyang nagalit, never siyang nainis, or never siyang may sinabing masama sa akin. Bagkus sasabihin sa akin, oo, hindi mo kami obligasyon, may pamilya ka din, may pamilya din ako. So kung magbibigay ka, masaya kami. Kung hindi, okay lang din sa akin. Pero syempre marirealize din niya na-realize din niya for sure na iba ang buhay na nandun sila sa Pilipinas. Kaya nga sabi niya, if ever na babalik sila dito, hindi na sila babalik dun sa bansa nila. Ganun po. Pero right now, marami pang pag-uusapan about diyan. Marami pang dapat na pag-isipan about dito. Pero about kila Joanna kasi, mga amigo, hindi naman tayo nagkukulang. Kahit sabihin ganun, pagkapadala sa kanila ng pera, like padala ka ng 5,000, susunod na araw kapadala ka na naman, ganyan. Pagka inipon mo yan sa isang buwan, sobrang laki po nun. Kaya yun naman ang gusto ko, na kahit bumalik sila doon, hindi pa rin ako magkukulang sa kanila. Kasi kahit nasabihin na inuuto ako, hindi po yun ang iniisip ko lang, sabi ni Lenlen, na hayaan mo na tulungan mo pa rin hanggang sa magiging okay sila. Kasi syempre na wala na nga ng anak, isipin lang natin kasi para sa kanyang mga anak, yun na lang. Kaya until now ay nandun pa rin naman ako para sa kanila. So whether may mga times talaga mainit ang ulo nila, naiinis sila or ganun, kasi iba po kasi yung buhay na meron doon. At sobrang hirap po ng buhay na meron doon sa Gabon compare po sa buhay nila sa EG. Ganun po. Hindi ko rin sila masisisi. Like ang sabi nga ni Wesley nung nakaraan sa akin, ay nag-aantay lang kami ng pera para lang makabalik kami sa Guinea, Equatorial Guinea. Kaso sabi ko sa kanya, mag-wait sila. Mag-wait sila kung kailan na tayo magbibigay, kasi hindi yung pinagpapadala natin doon, once a month lang naman sumasahod yung mga tao doon. Minsan nakikisuyo lang ako. Ganun po. Syempre, nung time na sinabi ko talaga kay Joanna na hindi ko obligasyon ng family mo, dapat yun siguro naunawaan niya na ganoon. Naggumawa rin sila ng paraan para sa kanila, especially na dapat mag-work sila, di ba? Dapat magtrabaho si Joanna. Ganun po. Pero nakakainayang lang din naman kasi dahil nag-start na si Wesley sa Pilipinas. Sabi ko nga maganda nga yung sinabi sa akin ng family ko. If ever na sila Wesley si Wesley ay nandito at iniwan ni Joanna, hindi namin yung sasabihin na yung, kasi maraming yung mga nagsusumbong, mga ganyan. Sabi namin mamumuhay sila na parang normal na Pilipino lang din. Ganoon. Kaya lang meron silang desisyon na gusto. Kaya yung time na gusto nilang bumalik, hindi ako nag-accept, nag-agree sa gusto niya na siya ay bumalik dito sa Pilipinas.
So, nang matapos na ang ito, sasabihin ko sa inyo, patuloy ako tutulong pa rin kay Joanna. Pero hindi ganoon nakagaya dati. So, magbibigay ako para sa mga bata at para sa kanilang panggatas hanggang sa maging okay sila at makahanap si Joanna ng trabaho na makakabuti para sa kanyang pamilya. At saka na lang tayo, tsaka na natin tsaka na lang malaman natin sa huli kung ano ang mangyayari. Basta isipin na lang natin mga amigo na kahit ganun yung ginawa ay wala naman kaming problema ni Joanna, hindi naman kami magkaaway. Bagkus nagkakausap pa rin naman kami. At ang gusto ko lang ay ang ano ko lang is mahabaan pa yung pasensya ko. At iba nga sila kasi habaan pasensya ko at syempre magkaroon ng maging okay pa rin yung buhay nila doon. Ganun po mga amigo, basta tulong pa rin tayo kahit pa paano. Hindi naman yung tulong na yung sasabihin na sobra-sobra. Basta importante magbigay pa rin kahit pa paano. So yun po mga amigo, thank you so much po sa pagdang episode nito. At God bless po. Bye bye.